para po sa pagpapatuloy ng ating pagsamba sa umagang ito, atin pong awitin ang I Sing the Mighty Power of God. For our next song, let's sing Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, Caesar, bring your noblest slaves. Banish every thought
para po sa ating pagpapatuloy, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang We Gather Together. We gather together to ask the Lord's blessing. Each blessed and hastened still to make known the wicked oppressing of sins from His raising. Sing praises to His name, He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining and building His kingdom divine. So from the beginning, the fire beginning, the Lord was on our side, all glory be thine. We ought to exalt Thee, thou leader triumphant, and pray that Thou still our defender will be. The tide of radiation is in tribulation, Thy name be ever praised, O Lord, make us pray. Tayo po ay lumuhod para sa ating pananalangin. Dakilat mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tanay sa kataasan, Panginoon. Sa umagang ito, narito ang inyong mga anak. Patuloy na nagpupuri sa inyong kabutihan, kagandahang loob, pag-ibig, pag-iingat sa inyong mga anak sa buong sanlibutan, Panginoon. Sa umagang ito, dalangin namin ang patuloy na pakikisama ng inyong banal na anghel at ang pagpuspos ng inyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin, sa mga kapatirang naririto, ganun din sa mga kapatiran na papunta pa rito patungo sa inyong bahay-sambahan upang patuloy kaming magpuri sa inyong dakilang pangalan hanggang sa maghapon. Nawa, Panginoon, lubusin ninyo ang pagpapalat biyaya na ang kaalaman sa bawat isa sa amin upang itong aming mga pakinggan sa araw nito, Panginoon, ay maging aming gabay sa araw-araw namang kabuhayan habang kami sumusuong sa lahat ng mga pagsubok sa sanlibutan ito. Hindi sa aming kalooban ang mangyari, kundi ang inyong kalooban, Panginoon, ang siyang mangyayari sa bawat isa sa amin sa maghapong ito na may kabanalan ang aming mga pagpupuri sa inyo. Ang lahat nito, Panginoon, ay aming pinasasalamatan sa inyo sa lahat ng inyong mga kabutihan at ganun din dalangin namin, Panginoon, ng mga mangunguna sa Sabbath School na ito ay inyong pagkalooban ng ibayong katalinuhan na magbuhat sa kitaasan. Ganon din ang mga nakikinig, Panginoon, ay mayroong mapupulot na aral para sa mga espiritual na pabalita sa bawat isa. Ang lahat na ito, Panginoon, sa inyo ay aming pinasasalamatan, pinasasakop dinadalangin. Maraming salamat sa inyong mga pagpapalat biyaya, pag-ibig at pag-ingat na kami ay nakarating ng ligtas at iwasay. At ang bawat isa sa amin ay may mga malalakas at malulusog na pangangatawan para sa pagpuri sa inyo sa maghapong ito. Ang lahat na ito, Panginoon, sa inyo ay aming ibinabalik ang aming mga pasasalamat, kalakip ang kapatawaran ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, alang-alang na lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Good morning po muli, mga kapatid. And happy Sabbath. Sa lahat po ng mga regular members at sa mga bisita na nandito ngayon, welcome po tayong lahat dito sa ating church sa Rampano. At sabay-sabay po nating sambahin at purihin ang ating Panginoon sa araw ng Sabbath. Ipakilala ko po mga kapatid ang nangunguna sa ating Sabbath School Worship. Ang ating chorister ay si Sister May Labaw pa rin.
At ang nagbibigay ng ating opening prayer ay si Sister Noemi Handog. Pag English, offering yun. Ang ating presider, ang inyong lingkod po, si Sister Sally Nugas. At ang message in song natin ngayong umaga ay bibigay sa atin ng isang bata na si Zeya Labaw. Then, promotional talk ni Sister Marines Dingkol. Pagkatapos ng promotion po, ay may message in song ng mouse. Hindi po ito daga. MAWS. Mangingisda Adventist Women's Singers. Mangingisda Adventist Women's Singers. May mga nagtatanong kasi mga kapatid, bakit daw daga, bakit daw mouse? So, hindi po yun ganun. Pagkatapos po ng message in song ng mouse, ay pakinggan natin ang world news, local news ni Sister Losglin Sapuay. Okay, then lesson review, closing song, and closing prayer. Yan po ang pagkasunod-sunod ng ating pag-worship ngayong umaga. Come unto me, the Savior said, learn of me and listen to my words. Multitudes that follow there in Galilee marvel at his wisdom and the truth they hear and speak. For in the Master's voice they hear the Father frame the heaven, the peace that still the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear His voice? Echo all the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy. To the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said, walk with me in
Master's voice. With the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Happy Sabbath mga kapatid. Ako ay nagagalak na nakarating dito sa inyong magandang iglesia. Dati ay dinadaan-daanan ko lang. Tapos nakita ko ay, mayroon na pala ditong church. Kami kasi dyan sa Golden Valley. Okay, mga Seracarpi po. Dati doong aming church ay nasa loob pa mismo. Tapos lumipat na. Pero ngayon ako po ay nasa Mangingisda Church. Yung aking pamangkin ay naandyan na nagcha-church sa Golden Valley. So, nakita ko na meron na palang church dito at ito nga at napakaganda ng inyong church. Praise the Lord. At lumalago ang bayan ng Diyos saan man, kahit saan po. Dito ata ay meron ng apat na church dito sa Siksikan. Praise the Lord. At talagang pinagpapala ang ating gawain at sa isang barangay ay merong apat. Ano po? Okay, ang akin pong nakatoka talaga, ay promotional talk. Ito ay nababagay sa panahon natin na tayo ay nasa panahon na ng pagliliglig. Ano po? Sa panahon ng mga kahinaan at mga pagsubok sa buhay, lahat tayo ay doon tayo minsan ay nawawala o doon tayo ay doon tayo minsan nanghihina sa ating pananampalataya. Kaya ang tema ng aking promotional talk ngayon ay wala sa mga departamento. Ayoko naman mag-promote ng women's kasi although na marami tayong women's, gusto ko ma-inspired din ang mga kalalakihan sa ngayon. Okay, ang tema natin ay ang pagpapatibay sa panahon ng pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Okay? So, happy Sabbath muli sa inyong lahat. Inaanyayahan ko, okay? Happy Sabbath po. Okay, inaanyayahan namin ko kayo na makiisa sa araw ng Sabat na ito at ating ilaan ang ating puso at ang ating kaisipan at kaluluwa sa araw ng Sabat na ito. Ang ating pananampalataya ay nakakapit sa Diyos sa lahat ng panahon. Hindi lang dahil busog tayo, mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi lang na tayo ay maraming pera, tayo ay mananampalataya sa Diyos. Hindi lang na malusog tayo ay mananampalataya tayo sa Diyos. Manampalataya tayo mga kapatid sa panahon ng pagsubok at sa panahon na tayo ay down talaga. Pero minsan kasi kapag doon tayo sinusubok ng Diyos, mas doon tayo nagiging may mga dalawa kasi yung variation eh. Pag sinusubok ng Diyos at minsan ay down, wala nang makain, ay doon sabi, kapit sa patalim. Ginawa ko lang kasi yun, sister, kasi wala na akong ibang choice, kapit sa patalim. Kahit makagawa ng hindi kalooban ng Panginoon ay dahil kakapit tayo sa patalim. Pero may mga ibang tao naman na sa panahon ng pagsubok ay doon mas lalo silang kumakapit sa pananampalataya sa Diyos. Kaya sa lahat daw sa ating mga mananampalataya, kapit tayo sa Diyos sa lahat ng panahon. Maging ito man ay masaya or kagulanan. Alam niyo kagulanan, mga Bisaya ba kayo dito? Hindi. Okay. So, bisag unsang
Urag lami man gyud kaayo ng ato ang lingwahe no. Kay warag kagumkum og sa mais pa ba? Og sa mais talagang meti kaayo og ato ang kapang-uso ng mais. So magkuha na lang taron, magsaksak sinagol. Okay, kay warag para mas lami-lami ba? Okay. Sa gitna ng hamon ng buhay, kapag may problema ang pamilya, kapag nagkulang ang kabuhayan, kapag may sakit o pagsubok, ang pananampalataya ang ating sandigan. Ano daw? Kapit sa Diyos sa lahat ng panahon. Hindi sa panahon ng masaya, kundi daw sa panahon ng hinahamon ang buhay natin. May problema sa pamilya, kapag nagkulang ang kabuhayan, kapag may sakit o pagsubok, ang pananampalataya ang ating sandigan. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, at hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya. So, ekes gyud ka, ekes ta. Pag hindi tayo nananampalataya sa Diyos, ekes tayo sa Kanya. Hindi niya tayo kakalugdan. Hebreo chapter 11 verse 6. Mayroon pa dito, sa Hebreo din, sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Sabi ng ganon, to see is to believe. Kita na ba ninyo ang Diyos? Bakit tayo maniniwala sa Kanya? So may mga bagay na yan. Kaya pinapatutuhanan dito sa aklat ng Hebreo chapter 11, verse 1, na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, ito ay iyong nararamdaman. Tama po ba? Okay. Correct no, Nay? No? Kapag ang imuhang pananampalataya o yung faith nimo, bisag dili nimo makita ang imong Ginoo, nararamdaman mo yung kanyang pag-ibig. Meron akong isang istorya. Istorya usata. May isang magsasaka, isa bang mag-uuma? Kinsa bang mag-uuma din he? Kinsa mag-uuma? Uy, wala ba di ay parehas na ako din he mag-uuma? Okay, ako ra di ayog si sister. Okay, parehas lang mag-uuma. Okay, unta makarelate mo sa akong istorya, no? Kaya ang akong istorya, bahinay sa isa ka magsasaka or sa isang farmer. Okay, kay farmer man good ko, mauni ang akong istorya. Naisa ka adlaw, naisa ka tawo o farmer, nagtanom siya og kawayan. Unya, sa pagtanom niya, dito gyud niya gibutang sa agianan ba sa mga tawo? Kay ingon siya, makita gyud nila ni kay gwapo kaayo ning akong kawayan. Mutaas ni labong kaayo, daghang makapasilong. Daghang makapanguha og ubod sa kawayan, daghang makaluto. Kaya ang kanyang konsepto ay para maka-benefit, maraming maka-benefit. Kaya doon niya sa daan, sa tabing daan, gitanim yung kanyang kawayan. Wa niya gitanom sa likod. Dito gyud sa atubangan kay para daw makabenepisyo, daghang makapahuway, makapalandong o magkaroon ng mga bamboo shoots, daghang makakuha, makapasudan. Hala, tawon. Ang mga tawo, imbis na ang ma-appreciate nila ang pagtanom ato nga farmer, gilibak man hinuon nila. Ingon sila, mga naman diha nagtanom man ka, nga agianan man na din ha. Ay, ang imuhang kawayan, di na mo tubo. Kanang imong kawayan, kita mo nung na, langan-langan lang kas imong panahon. Sabi ng mga tao. Pero ang farmer na ito, hindi sumuko. Isang taon, wa man gyud ni nagturok. Pero ang iyang gibuhat, sige lang gyud niya bubo. Sige lang siya bubo. At ang kanyang paglaom, ana nga kawayan, nga kini, mahimog yun ning landong pag-abot sa panahon. Kay mutubo gani ni siya, daghang makabenepisyo. Pagdating ng 5 taon, ang kawayan unsa man? Ming subang ang kawayan di ay. Pag imong itanom, dili na siya maoy muda manahon.
ang diri sa ilalom, may shoots na siya, pero diretso dayon taas. Mahibulong ka isa ka semana pa lang, ang taas naana sa 8 metro, 8 pi. Lampas na sa tao dayon. Bago pa mo gawas ang iyahang dahon. Okay. Sabi ng mga tao, pagdating ng ika-5 taon, 80 feet na, 5 katuig, 80 feet na ang kataas sa kawayan. Bakit ganun kabilis ang mga tao na hibulong kay pag gawas sa shoots, taas dayon, unya, dahan-dahan, minggawas ang iyang mga dahon. Kaya sabi ng mga tao, para mang naghimala, para mang nagmagic imuhang kawayan. Kaya ganyan din mga kapatid ang ating pananampalataya. Nakatago. Doon na-research ko ang kawayan, ug unsa di ay na siya kataas, maupod kataas ang iyahang ugat. Kung unsa ninyo nakita ang kawayan, kung sa kataas, maupod ang iyahang ugat. Kaya, bisan unsa di ay no, kaya ang pananampalataya nato no, ay ang pag-ibig sa Ginoo sa ato ay lihim. Lihim lang. Kahit ano man, ang mga tao, ang mga passerby, gipanglibak man ang iyahang kawayan, pero ang Ginoo naghimo og tago lang. Makita na lang na ganyan din ang ating pananampalataya. Minsan parang walang nangyayari. Minsan parang walang sagot ang Diyos. Pero sa ilalim ng lupa, sa likod ng mga luha, may ginagawa siyang himala. Sa buhay natin, kahit akala natin ay pinabayaan na tayo ng Diyos, nananampalataya naman ako, napudpod na lang ning ako ang high heels, balik-balik sa simbahan, ra gihapoy nangyari. Pero ang pag-ibig o ang gawa ng Diyos ay nakatago at para lang itong isang himala. Ngayong Sabat, okay, inaanyayahan ko kayo na pagtibayin natin ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Pagtibayin natin na sa kabila naman ng ating kahirapan, sa kabila ng mga luha, ang Panginoon ay gumagawa ng lihim para sa ating buhay. Ang aking paglaom aning adlaw Sabado, mga igsoon, nga unta, kung dili man ta magkita, no, kay dili man ta mga buta siguro, ang atong paglaom karong buntag, nga ang atong pagpananampalataya o ang atong faith, ato gyud nang ibarog sa Ginoo. Kay para dili lang ta dinhi maghiusa aning kalibutan, kundi sa langit na bayan nga giandam sa atong Ginoo. Happy Sabbath mga igsoon.
Magandang umaga po mga kapatid. Happy Sabat po. Ayan, yan po ang aming grupo Mangingisda Adventist Women's Singers Kuno. Okay, may kuno sa dulo. Dapat pala mouse key. Mouse key, may kuno.
Okay. So, ang akin pong local news ngayong umaga ay ikukwento ko lang po kung ano kami sa Mangingisda Seventh-day Adventist Church. So, ang Mangingisda Adventist Church ay kinsa na nakaabot dito? Adto mo dito ha? O, si nanay lang nakaabot. Suroy pud mo dito sa amua. Kaya nauna naman nanuroy din ang among mga mens. Sila ang mga Sardonyx Choir. Sardonyx, bago silang tawag dahil nag-join sila sa taga Santo Niño. May another group yun sila. Di ba nung last dito, the other Sabbath, bago po ang aming praise program. So ano po kami sa Mangingisda SDA Church? Ang Mangingisda SDA Church po ay may members na almost 300, pero ang active, maulagi na, di ba? Ang active ay nasa 200 plus lang. Diba? Kaya ang uban, aktivista na sila. Active ra gihapon, pero mga aktivista. Okay, ang uban manggod nga, wala na sila, kuan sila nalingaw sa kalibutan. Nalimtan nila nga ang panahon bulawan. Diba? Kita nga naata din karon ating pinahalagahan nga the time is gold. Katulad ng inawit namin, time is gold. So sa amo ang iglesia, daghan mig mga bata. So sabi ni Pastor Mar, nung siya ay nadistino sa Amua, ang amo dang church ay singing church. Basta wala nagkadimao, basta singing church. Kasi tayo sa Adventist, murag dili man Adventist ug di kabalo mo kanta, di ba? Kasi sa atin, umpisa ng ating worship ay more on singing, praising, di ba? Awit yun ta. Hangtod mahuman, awit. Pag abot sa AY, awit. That's why our church is a singing church. Unya, sa amo, adaghan namig mga grupo. Kaya naggrupo man ang mga mens sa pangunguna ni Brother Cumbinido. Andito yung kanyang wife, kasama din namin, si Ate Miriam. Umpad yan siya at siya ay Cumbinido na. At yung kanyang husband ay bago lang po yan siya naging Adventist. I think parang 5 years? 5 years? 6 years. Ay hindi, parang mga 2017. Unya, wala na yung nagkuhan sa iyang bana. Mao ni local news yun ni. Wala yung Bible study sa iyang bana kay dili man magpa-Bible study. Unya, di pod ni Ate Miriam Bible study kay masuko man ang atong mga bana nga mga Ehipsyo. Di ba pag ang mga natin, ang mga husband natin ay hindi ka pananampalataya, masuko pag ato ang istoryahan tungkol sa Adventist. But praise God, katong ilang gitarista, si Brother Cumbinido, niyaya ni Ate Miriam na magsimba dyan nung panahon na may krusada sa buong Palawan, na yung negro yung speaker. At alam nyo ba na yung negro na yun, kung nandoon kayo that time, I need one more soul. Di ba na ganyan siya? Alam kong may isa pang kaluluwa na nandyan, na naghihintay lang. Alam nyo yung kanyang husband ay bumaba. Wala yun siya nakapirma ng baptismal, Wala to siya kapirma, kaya wala man nahibawaan nga magpabaptize siya. Yung kasama po dito sa grupo nila, na may dalang gitara. Wala kaming alam diba, mag-board mo na yan kung sino yung mga mabaptize sa krusada, pipirma ng baptismal. Pero siya, hindi importante sa kanya dahil hinipo siya ng Panginoon. At masaya kami na nabuo yung grupo ng Sardonyx sa aming iglesia. At dahil nabuo sila, di po paperde ng mga women's, di ba? So huwag tayo magpatalo mga women's. Buo din tayo. O nagbuo-buo daghan mig pangalan. Hangtod nga, nahimo naming mga ilaga. Yan. Sila ang mga iring, kami ang mga ilaga. Pero sa balay, siyempre, mas isog yun ang ilaga. O, di ba? Dili ang iring. Dapat ang isog ang ilaga. So, sa amin po ay mayroon kaming 7 care group. At mayroon po kaming 5 class sa Sabbath School. Ang aming class 5 ay mga youth. Iba pa yung sa children's division. Sa amin po ang youth ay may group din sila at ang children namin ay may group din po sa pangunguna ni Sister Marines at ni Sister May at tinawag namin silang mga Little Advent Singers.
Kaya doon sa church, meron din yan silang mga uniform. Kaya yun lang po ang pwede naming magawa sa aming iglesia na i-train ang mga bata sa pagkanta para ang kanilang isipan ay hindi matrain sa pag-awit ng mga makamundong awitin. 'Di ba? Kasi kung lagi nating naririnig yung mga worldly songs, yun din ang ma-instill sa kanilang mga isipan. Pero kung lagi nating naririnig ang mga worship songs, kaya sa bahay, kahit mag-CR ka, basta't nag-practice aywan ko lang ito sila, pero ako pag nagpa-practice kami, pag abot sa balay, yun pa ang na ano ko na yung, kay ang panahon, sige, bubo kay maligo, bulawan, o kini, kasi nga kailangan practice. Nya, kay, alam nyo na, pag daghag trabaho ang mga ilaga, di naman good makamemorize. Murmurize na lang man gyud. Kaya meron talaga kaming kopya, pasensya na lang gyud kay, kuha na gyud ang mga utok sa daghang mga trabaho sa balay. So yun po. At meron kaming 5 class at itong aming mga klase po, yun po ang nagdadala ng Sabbath School, ng midweek at saka vesper. Hindi naman po sa pagbubuhat ng upuan ng aming iglesia, pero buhay po ang aming midweek at vesper. Kay pag ingnon ako, mouse, kanta daw ta. Tanan mga tuman sila, manimba man, unya kauban man ang mga anak. Tapos pag sabihin ngayong vesper, ang aawit ay ang mga Little Advent. Siyempre ang mga nanay sasama dahil ang mga anak nila ay kakanta. And kapag ang ating mga anak at mga apo ay kumakanta sa harap, unsa man atong paano ang atong feeling mga lola o mga nanay, tatay. Di ba masaya? Gusto ba ninyo ang inyong, malipay ba mo ang inyong anak ga TikTok dito sa stage sa school? Di ba? Nak, hindi yan pwede sa atin. Pero pag naa sila sa atubangan, nga nagkanta para sa Ginoo, mura putag, 5 na lay pamasahe paingon na sa langit. Di ba? Yun po ang ating pakiramdam. So, ganun po ang ginawa namin na kapag class 3, class 1 ang sa Sabbath School, sila yun na ang class 1. Presong natuto na silang manganta, kay wag yung ubang nga mo kanta nga grupo. Kung kamo ang class 1 na assign, kamo may special number sa Sabbath School. Bahalag dito na mo mag-practice sa pulpito. Basta lahat yan, class yan nila ang magdala. Mula sa chorister hanggang sa local news. Wala na kaming mga uban nga class, sitting pretty ragyud mi ana. Nya pagka Wednesday, class 2, sila na po'y manguna. Nya pag abot sa Vesper, class 3. Ganyan ang style namin. Pagka Sabbath School, tuyok mi kada na ami assignment. Kaya naging buhay ang iglesia, ang midweek at saka vesper. Unya, paghuman pa og vesper, oy, mamraktis ta. Kaya pagdating ng vesper, puno ra gihapon ang iglesia. Samot og kanang naana ang worship time na during Sabbath worship. Mag-awas-awas na mi kay kanang mga aktivista manimba naman na sila. O, di ba? Aktivista, di ba? Active members at may mga iba na minsan active, minsan inactive. So, yun po ang aming iglesia. At last October, kami po ay nag-host ng district fellowship. Isang linggo po ang aming district fellowship doon. At kahit maulan, rain or shine, dayon ang district fellowship mula sa District C. So yun po ang aming iglesia sa Mangingisda na patuloy po kaming nagpapalakasan sa isa't isa. Dahil ang sabi ng Panginoon, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Kaya parang naisip po namin na mag-visit po kami ng ibang church dahil mapalakas namin kayo, mapalakas nyo din kami. Kasi one time may nagtanong sa akin na hindi Adventist, Ma'am, may Adventist din po ba sa ibang lugar? Akala nila kasi sa Mangingisda lang yung Adventist. Sabi ko marami. Sabi ko sumama ka sa amin. Maraming Adventist. Bawat barangay ay meron po kaming mga church. Dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa atin. So, napakaganda po na tayo po ay magsuroy-suroy panalagsa. Kay gipulan na gyud ang mga mouse sa sulod balay. Magsige na hugas plato, lungag, laba, limpyo. So yun nila, Ma'am, magkuan po ta, magkiat po ta para sa Ginoo. O, di ba? Manlakaw po ta. Kaya, thankful din kami sa aming iglesia na supportive din sila sa amo ang paglakaw. Nga ilaming gitugutan, nga di sa aming maglungag o maghugas og plato sa among mga balay.
nga naami dinhi para pinadasigay ta sa inig usa. Bisaya gid kay di ba? Sa tagsa kada usa. So magpalakasan po tayo mga kapatid dahil ang panahon po natin ay malapit na at doon sa aming inawit kanina ang panahon, bulawan ang panahon. Ito lang po ang aking local news ngayong umaga.